Mga tol, ayon dito sa balita, pasikreto daw mga kapatid na sinusubukan ng China na sakupin ang Okinawa, Japan, mga tol. No? Sabi rito sa report, mula rito sa WION, mga kapatid, International News Agency o media. Ang sabi rito mga kapatid, China secretly trying to gain control of Japan's Okinawa. Mga tol, grabe no? Ang tindi. So ito ang ating bibigyan ngayon ng reaction video at commentary. At bibigyan din natin to mga kapatid ng syempre opinion. Pwede kayong makisali sa akin, comment din kayo sa ibaba. Ngayon dito masasabi nyo talaga kung sino punot dulo ng mga kaguluhan mga kapatid o mga posibleng mangyaring kaguluhan in the future. No, dito sa ating region mga kapatid, no. So panoorin natin tong balita mula to sa international news media na WION, no? Amid aggressive maneuvers targeting Taiwan, China is also carrying out a silent invasion of the southernmost prefecture in Japan, Okinawa. Silent invasion, mga tol, incursion, no, secretly, no? China's expansionist strategies have raised the global alarm, particularly among neighboring countries. The Japan Nagre-raise na daw ng global alarm, no? Hindi na nahiya sa balat nila tong mga to, no? Sila na ang problema ngayon ng buong mundo. Sakit na sila ng ulo ng buong mundo. China's game plan for Taiwan incursion. China secretly trying to gain control of Japan's Okinawa. Japan Coast Guard and Indonesia's Maritime Agency conducted a joint maritime exercise off the Jakarta coast on Friday. The maritime drills are meant to not just strengthen bilateral ties but also to keep China's threats at bay. China's eyes, China eyes, Okinawa. So ito yung Okinawa, Japan. Ito yung Japan na to eh. So ito yung Okinawa, ito yung China, ito yung Taiwan mga tol. The Japanese island of Okinawa could play a crucial role if Beijing orders the incursion of Taiwan. Less than 750 kilometers from Taiwan, Okinawa, which happens to be the southernmost prefecture in Japan, is home to nearly 30,000 US troops. Experts believe China is well aware of the fact that invasion of Taiwan will prompt a swift response from US aircraft and warships supported by Japanese forces. Oh, alam nila yun. Kaya yung ginagawa nila ngayon pag-expand, pasikreto na nga silang lumalapit sa Okinawa para makontrol nila yan at mahaharangan nila yung mga suporta na pwedeng manggaling mula sa labas katulad halimbawa ng US at yung mga US troops dito sa Japan para talagang masakop nila ng buong buo mga kapatid etong Taiwan. The American and Japanese forces can pose a major threat to Chinese invasion fleets in northern flank. And to counter this, Beijing is reportedly seeking to neutralize this potential threat. Experts say China is sowing discord between residents and national government by playing up economic problems in Japan's poorest prefecture. China is spreading propaganda against the US military's deployment in Okinawa. It has Yun din ang ginagawa nila rito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Yung mga trolls nila rito, yung mga pros nila rito mga kapatid, nagpapakalat ng kanilang mga propaganda para lumayo ang loob natin sa mga kaalyado nating bansa. Nagbibigay sila ng mga pananakot. Wala na, iiwan na kayo ng Amerika. Mga ganun-ganun mga bagay. Diba, pinapakalat nila yon mga tol para imbis na tayo ay makipagtulungan sa ibang mga bansa tulad ng Japan, ng US, ang gusto nila mahalin natin sila mga tol. Diba naalala ninyo, mga mambabatas na mismo, hindi naman lahat, no? May mambabatas na mismo. Yung dahil dito sa reciprocal agreement ng Pilipinas at ng Japan, ha? Pagtutulungan itong dalawang bansa, Pilipinas at Japan, anong sabi mga kapatid? Ba't tayo nakikipagtulungan sa Japan? Sinakop tayo niyan dati. Hindi pa nga nabibigang hustisya yung mga kanilang inalipin dati o sinaktan, pinagsamantalahan ng mga kababaihan, di ba? Ando doon pa rin mga tol, gusto nilang galitin yung mga Pilipinong madaling mauto. 'Di ba? Para hindi tayo pumayag, para magkaisa ang madlang Pilipino at tutulan ng pakikipagkasundo natin sa Japan. 'Di ba? Ganon din mga tol ang ginagawa ngayon ng China dito naman sa lugar na to ng Japan para magalit yung mga tao sa Amerika naman. Grabe talaga, style nila yan. Estilo nila hindi na nagbago.
Propaganda against the U.S. military's deployment in Okinawa. O, di ba dito nga mga tol, yung mambabatas, yung tumatakbong senador, ano sabi, yung Amerika daw pumasok dito sa ating exclusive economic zone at nilalabag daw ng Amerika ang ating soberanya. Biruin mo, gano'n siya magsalita sa Amerika samantalang ilang linggo na mga tol, pabalik-balik yung barko ng China rito sa ating exclusive economic zone at inaangkin nila, wala siyang sinasabing kahit ano. It has frequently highlighted the misconduct by U.S. military personnel and has been emphasizing on the disproportionate presence of U.S. bases in Okinawa. The southernmost prefecture occupies only 0.6% of Japan's land. It hosts a staggering 70% of US military bases in the country. And Okinawa also hosts some of American military's most sophisticated weapon systems. So, may military base pala rito mga tol. Yan yung pasikreto nilang ginagawa. Siguro yun din ang ginagawa nila mga tol dito sa Pilipinas. No, di ba nga may nahuling Chinese spy na nagpipicture sa mga military base, sa mga kampo, Camp Crame, di ba? Nakakagawa daw ng 3D mapping sa mga airports, sa malls, di ba? Tapos ang barko naman ng China pabalik-balik dito sa Zambales na tila baga ang ginagawa nila kinukuha yung atensyon ng ating mga Coast Guard para sa ibang parte siguro ng karagatan may plano silang pumasok na lang bigla o kaya may pinag-aaralan silang gagawin, di ba? Taken together, these are the sort of wedges that serve to alienate native islanders and those they see as outsiders. Beijing is ramping up its clandestine operations. Reports suggest mainland Chinese officials have been secretly recruiting ethnic Chinese residents in Okinawa. This in a bid to establish an underground police station. Oh! Nagre-recruit sila ng mga Chinese na nakatira na doon at may iba silang ginagawa. In Okinawa. This in a bid to establish an underground police station. Reports indicate China has been increasing pressure on Japan by circulating clips proclaiming that the majority of Okinawans favor independence. Oh! Yun din ang kanilang pinapakalat na majority daw ng mga taga-Okinawa pumapabor sa independence ng Taiwan at wag na daw makialam. Just eyeing Taiwan, Beijing increasingly needs a path through the first island chain as a whole. The first island chain is the string of islands, small and large, including Taiwan and the Ryukyu Islands between China and the Pacific Ocean. The island's territorial claims potentially limit China's access to open seas in the event of war. Ang klase talaga to, no? Sakit talaga ng buong mundo to Sakit sa ulo ng buong mundo mga tol, no? Ayon nga rito sa report mga kapatid dito sa ating panonoorin, DCRH, no, ay punot dulo daw talaga ng kaguluhan nitong China. No, panoorin natin mga kapatid. Sabi nga rito, Pilipinas napipilitang pumalag dahil sa illegal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito ay mula sa DZRH News. China ang punot dulo ng nagpapatuloy na tensyon at girian sa West Philippine Sea. O, stop muna. Tanong, ikaw ba ay naniniwala doon sa sinasabi niya na ang China daw ang punot dulo ng mga kaguluhan na nangyayari dito sa West Philippine Sea? Comment ka sa ibaba mga kapatid. Ito ang matapang na pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayon pa kay Teodoro, ang kanilang paulit-ulit na pambubuli ang siya ring nagiging dahilan kung bakit pumapanag ang Pilipinas. Tama si Secretary. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Isinisi ng Pilipinas sa mga ilegal na aksyon ng China kung bakit may tensyon sa West Philippine Sea at napupwersa itong ipagtanggol ang sarili. Sa isang panayam, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na napupwersa ang bansa na pumalag dahil sa pampabraso ng kabilang nasyon. Tama. Kabilang umano rito ang pilit na pagbago ng naturang bansa sa naratibong itinakda na ng 2016 Arbitral Award. Gayun din, isinisi ni Teodoro sa 2017 Intelligence Law ng China kung bakit duda ang mga Pinoy sa mga Chino na nanatili sa Pilipinas. Mandato kasi ng batas na magsilbing agent ng Chinese Intel ang kahit anong kumpanya o kahit sinong mamamayan ng People's Republic of China. Tama. Bago ang pahayag na ito ng DND chief, muling nanawagan ng Chinese government na alisin na ang Typhoon MRC missile ng Amerika na inilipat sa hindi na binanggit na lokasyon sa bansa. Nauna nang iginiip ng sandatahang lakas
na walang karapatan ng kahit anong bayan na sitahin kung paano magpalakas ng depensa ang kapuluan. Totoo naman eh. 'Di ba? Kay Japan yan, kay Amerika yan, kay Korea yan mga tol, kay Vietnam, Malaysia mga tol, walang karapatan ang kahit na sino mang bansa na punahin ang isa pang bansa mga tol kung paano niya palalakasin yung kanyang depensa. 'Di ba? Kumbaga sa mga magkakapitbahay, wala kang pakialam sa kapitbahay mo kung gusto niyang maglagay ng CCTV. Wala kang pakialam sa kapitbahay mo kung gusto niyang bakuran yung kanyang bahay. Hanggat na nasa kanyang lupa pa rin naman yun, di ba? Maliban na lang kung talagang dadalhin niya na yung bakod niya sa gitna ng kalsada, doon pwede ka na magreklamo. Pero kahit na sino mang mga kapitbahay, walang pakialam sa kapitbahay niya, mga tol, kung paano niya pipinturahan, lalagyan ng security yung kanyang mismong bahay. So ganun din mga tol sa bansa. Walang pakialam ang China, mga kapatid, no? Kung ang bansa natin ay bibili ng mga ganitong klaseng sandata, bibili na mas marami pang mga barko, 'di ba? Magpapagawa ng kung ano man ang gusto nating ipagawa. Wala silang pakialam dun. Para sa MBC TV, 'Di ba? Ang problema lang mga kapatid, 'di ba? Ang Pilipinas ayaw natin ng gulo. Kasi unang-una, ang daling pumasok sa gulo pero ikaw din naman ang mahihirapan eh. Kasi hindi naman basta-basta gulo yan eh. Gastos yan eh. Gastos yun mga tol. Biruin mo magkano halaga ng mga missile. Bawat missile niyan mga tol, 100,000 halaga niyan na pasasabugin mo lang. Na hindi ka pa sigurado kung tatama ba talaga o mai-intercept lang. Di ba? May mga ganun eh. Biruin mo gagastos ng gano'n, syempre pakakainin mo yung mga sundalo mo, mapapagod yan, mga tao yan. Tapos ang kakalabanin mo, sobrang laking bansa. Mga tol, napakahirap pumasok sa ganyan. Lalo na't hindi naman ganun kayaman ang bansa natin. Sa madaling salita, ayaw natin ng gulo mga tol. Ang gusto natin is magkaroon lang tayo ng access, ng karapatan natin sa ating karagatan. Hindi naman din kasi pwedeng dahil sa ayaw natin ng gulo, isusuko na lang natin yan. Hindi naman pwede yun mga tol. 'Di ba? Kasi kapag kinuhanan ka ng isang bagay at ibinigay mo, sa susunod mas malaki na hihingin sa iyo. Ganun talaga, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang 'to na napanood natin mga kapatid, yung secretly na pagpapalakas o pagpapalaki ng sakop ng China na balak na nga nilang mag-gain ng control dito sa Okinawa, Japan. At saka dito sa report, nasabi nga ni DND Secretary Gibo Chodoro, ang China talaga, ang ugat, pangunahing ugat, punot dulo ng mga kaguluhan dito sa West Philippine Sea. Comment ka sa ibaba kung ano masasabi mo. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.